Hey guys, good morning. This is DMC Trend and update po tayo sa ating DMC Tradex. Okay, so pag-usapan natin ang tinatawag na take profit. Baka lang kasi dun sa scalping video natin, mag-set kayo ng take profit nyo mali. Dito sa OctaFX, pag halimbawa nag-execute ka ng buy, kunyari nag-set ka ng buy, let's say for example, sample lang to guys nag-set ka ng buy, let's say for example ito. I-double check nyo guys, again, i-double check ho ninyo. Kasi dito sa data ho ninyo, pag tinap nyo po yan, ayan, pagka clinic nyo yung open position nyo, magpapakita yung order nyo ho rito. Yung data na nandito, ibig sabihin, in-open natin siya ng 6637. Okay? Baka lang kasi, i-click nyo yung take profit, pindutin nyo ng dire-diretso na i-take profit nyo siya. Hindi ganon. I-edit nyo yun guys. Take note, i-edit nyo, i-double check ninyo kasi baka naman yung take profit ninyo maging negative pa o kaya mag 0-0 lang. Sayang naman yung paglagay nyo ng take profit. Dito nyo titignan guys, ito yung open price position ho ninyo, 106637. Kailangan kapag nag-take profit ho kayo, tignan ninyo yung figure kung accurate siya doon sa figure na babagsakan ng take profit po ninyo. Katulad nito nung nag-open tayo ng sell position, in-open natin siya ng 6626. I-edit nyo po siya. Ayan. In-open natin siya ng 6626. Ang kanyang take profit is 6170. Gets nyo guys? Mas mababa doon sa price ng pagkaka-execute ho ninyo. Dito kasi sa OctaFX, pagka tinap nyo po, lalo na pag naka-desktop po kayo or naka-laptop, or naka-desktop version po kayo. Pag tinap nyo po yung take profit ho niyan, hindi yan yung actual na take profit na ihihit ng candle. Usually, negative pa ho kayo dyan o kaya baka iba yung ibigay niya. Kaya i-edit nyo siya ng manual. Again, remind ko po sa inyo, i-edit nyo siya ng manual. Kunyari ito, nag-sell position, dito sa take profit, itap nyo po yan and then i-edit nyo siya. Okay, so ito yung open position niya, open price position 106626. Kailangan mas mababa dyan yung take profit niya, which is ito yun, 106170. Gets mo guys? Yung iba kasi pagka tinatap lang ng tinatap yan, baka mas mataas pa yung take profit mo sa actual price ng sell position mo. Kunyari sell position yung binuksan mo, ito yung figure 6626, tap ka ng take profit, hindi mo napansin, mas mataas pa yung number ng take profit mo kaysa doon sa actual open position number niya. Kunyari ito 106626, yung take profit mo ang nakalagay diyan is 106640. Di talo ka na nun. Kailangan mas mababa diyan. I-close niya yun sa mas mababa, negative ka pa. Di ba? So dito kasi sa OctaFX, pag inedit nyo ho yan, pagka clinic nyo, yung default niyan iba. So, i-edit nyo ho guys. Again, i-remind ko po sa inyo. I-edit nyo siya, doblehin ho ninyo, lalo na pag marami kayong open position, nakakalito ho yan. Kailangan i-check nyo. At least yung inyong take profit, kailangan kung nakasell ka, mas mababa yung take profit mo kaysa doon sa open price position niya. So, ganun din sa buy. Etong buy, pag tinap natin yan, ang open position niya is 10637. So, pag isi-set natin yung kanyang take profit, mas mataas dapat dyan. Ito yun, 106645. Mas mataas siya. Gets mo guys? At least na-discuss ko na, no? Lalo na pag nag-i-scalp po kayo, hindi nyo mapapansin yan. Pag baka nag-open kayo or nag-open kayo ng buy position or nag-open kayo ng sell position, tas dastan nyo na lang sinet yung inyong take profit. Mali-mali pala. Okay, so remind lang natin yun guys. Nakakaano kasi yun guys. Baka madisgrasya yung open position nyo pagka hindi nyo in-edit. Again, i-remind ko po kayo, i-edit po ninyo. Okay? Alright, so para mas klaro, i-demo na lang natin. Mas actual. Tignan muna natin yung trade signal na binabato sa ating indicator. Na-discuss ko naman na kung paano i-set up yung indicator nyo no guys. So since naka-sell siya sa Euro USD, check natin. Pero merong candles dito na umangat ng bigla Pero okay lang yan, i-sell pa rin natin. Okay, mag-sell tayo. 0.10 pa rin yung volume lots. Sell natin. Pag mas mababa dyan, 0.01 yung inyong mga volume lot. Pag sobrang baba ng inyong equity. Pag mas malaki-laki naman, pwede kayo mag 0.25 or 0.50, malaki na rin yun. Sell tayo. Sell. So, you open the Euro USD. Check natin. So, na-open natin siya sa price na 106608. So, tap natin tong take profit. Yan. Okay.
So magle-less lang tayo ng 20 dyan sa take profit natin. So edit natin. 6599, may changes siya na 6612. Dito tayo mag-change na lang. Para mas sigurado guys, maglagay na lang kayo ng at least 20 to 23. Something like that. Na pips. Pero pinaka-safe at least 20 to 25. Pwede na yan. Malaki na yan. So less 20 tayo lang dito sa 10659. 106,599. Okay, so 106,599 minus 20. So 79. 6,579 yung lalagay natin. So guys, so kasi sell eh. Magle-less lang tayo ng 20 pips dito sa actual price position. So 106,599 minus 20, ang ilalagay natin dito is 106,579. Set natin. Tama ba? Mali. Tama. 99 minus 20, 79. 80, 99. Tama. Set natin. Set. Then confirm changes. Ayan na siya. 106,579 na siya. Ngayon, para ma-compute nyo naman kung magkano yung pwede nyo kitahin, ito siya. Punta kayo sa DMC Trader. Sa pips calculator kasi natin, pwede tayong mag-check dito. Sa dashboard ho ninyo, scroll down nyo lang pababa, then tap nyo po itong Euro USD pip calculator. Ayan. Since naka-micro lot lang naman tayo, dito tayo magko-compute. So, ang trade size volume natin is 0.10. Ang pips na tinatarget natin is 20. Pag kinalculate natin yan, lalabas na mayroong micro lot. Ang 20 pips, equivalent niya is $2. Okay? So, ganun po siya guys kung paano i-compute. Pag nag-sell ho kayo, nag-minus 20 lang ho kayo doon sa actual price position ho ninyo. Pag buy naman, mag-plus 20 ho kayo. So, at least na-discuss ko na kung paano yung live na pag-setup nun. Okay? Doon sa stop loss naman, kung malaki-laki naman ang equity ho ninyo, huwag nyo nang lagyan. At kung mababa lang naman ang inyong mga volume position, yung take profit na lang ang lagyan ho ninyo. Although lagi nating ina-advise na maglagay ng stop loss, yun kapag halimbawa, let's say for example, na napakalaki ng inyong equity, ang laki ng trade volume mo, lagay ka pa rin ng stop loss just in case magkaroon ng mag-wild yung market. Pero usually kapag mababa naman yung volume na tinitrade mo, tapos ang laki naman ng equity mo, let's say for example, nasa 10,000, tapos ang tinitrade mo lang nasa 0.10. Bigla man na magkaroon ng pagbabago, biglang pag-akyat o biglang pagbaba, nasa 0.10 lang naman yung positions po ninyo, hindi ho yung masyadong iindain ng inyong equity. Okay? The rest, I advise pa rin maglagay kayo ng stop loss. Yun kung hindi nyo naman nababantayan. Pero kung yan naman ninyo, kahit i-manual close nyo siya, pwede naman eh. Just in case i-sacrifice nyo yung trade position nyo po na yun at gusto nyo magbago ng position. Okay, so maliwanag po tayo dun guys. Lalo na sa take profit, importante po yan. Again guys, ulitin natin. Yung sa take profit guys, i-edit nyo ng maayos. Kailangan kung nag-sell ka, i-check nyo yung open price position ng sell position ho ninyo at i-check nyo yung kanyang take profit number. Kailangan kung sell, mas mababa dun sa actual na inopen nyo na position. Again, ulitin ho natin. Mas mababa doon sa inopen ho ninyo na position pag sell, pag nag-take profit po kayo. Vice versa, kapag nag-buy naman ho kayo, mas mataas doon sa open position ho ninyo. Kaya natin diniscuss to kasi nasubukan nating ma-experience yung mga ganun nung bago pa lang tayo sa paggamit ng take profit dito sa OctaFX. Alright, so yun po yung ating reminder. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa ating morning grind episode dito po sa ating DMC Tradex group. Magandang umaga po sa ating lahat.